Nasa Dubai ka na ngayon. Nay, maiwan ka na namin. Pangarap mo ba mag-abroad, Bensi? Pangarap mo ba mag-abroad? Ha? Mag-travel po. Hindi, yung magtrabaho sa abroad. Siya po kuya. Pwede rin? Mahal po ang sorry. Siya nga pala. Sabi mo kanina napakaganda dito tumira, di ba? Ikaw, balang araw, gusto mo ba dito mag-abroad? Gusto mo mag-abroad? Oo. Basta kasama ka. Kasama ko. So yun na guys, good morning, good afternoon, and syempre good evening po sa lahat. No? Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po. And guys, andito muli kasi binabawi ko lang po yung mga absences ko na 7 days straight dahil medyo naging busy tayo, and gusto ko kayong pasalamatan guys dahil kahit matagal akong nawala at sa aking pagbabalik ay nandyan pa rin kayo na sumusuporta. So saludo po ako sa inyong lahat na sumusubaybay din sa aking munting channel. So God bless po sa lahat, no? And alam nyo guys, itong si Viancy, akala ko kilala ko na siya. Kung pagbabasihan po sa mga vlog ni Kalinga Prab po, pero patuloy pa rin ako na-amaze sa kanyang mga lumalabas sa kanyang mga bibig, kung paano siya makipag-usap at kung paano siya sumagot, no? Talagang super matured yung kanyang pag-iisip. Yun, doon ako na-amaze. And sa sinabi naman po ng tita ni Viancy, guys, talagang okay na okay din, pasadong-pasado si Papa Eds sa kanya dahil nababaitan po siya at sabi nga, sumang-ayon siya sa sinabi ni Kalinga Prab na totoong tao si Kalinga Pedro. So yun guys, samahan po ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito at sabay-sabay po nating bigyan ng reaksyon. So bago pala tayo tungulay dun guys, ay syempre huwag natin kakalimutan ang pagsuporta sa buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate and the Vlogs, syempre si Kalinga Prab and Ma'am Jackie. So let's go! Yes, sir. Matagal mo ko eh. Ay, grabe. Grabe. Tago ko muna ng tig konti ha. Tatago talaga. Sa mata mo punta dito. Kitamian! Nagsumbong. Bihira ka. Kitamian, oo. Pagbigyan mo na ako, bihira na tayo lumabas dito. Pagod na. Wow. Kakaano naman Grabe naman ito ha. Ha? Bihira ka naman Sobrang tagal ko nang hinintay itong pagkakataon na ito para masulong ka tapos yung pa ako pagbibigyan Bihira tayo mag-ibang bansa. Iba pa rin pag dito Pero guys, talagang parang hindi na naninibago si Viancy ngayon na talagang babad or tuloy-tuloy na naka-holding hands silang dalawa ni Papa Edo po Parang alam niyo na siguro nga ito yung mga naiisip natin. Well, nasa sa kanila naman 'yon. Kung saan sila masaya, suporta lang po tayo guys, di ba? 'Yon. Iba pa rin ang feeling dito. Papanood ko lang to sa Korean drama. Kaya nga ito tinitestingan ko na kung paano talaga yung ginagawa nila dito sa movie Testingan naman na. Ganun. Dito tayo. Saktong-sakto itong oras, araw ng mga puso talaga dito. Bagay na bagay ang pag-travel natin. And totoo yun guys, talagang napakaswerte po nila dahil talagang tumapat sa Valentine's Day. Kung natuloy sila nung December, sabagay maganda rin kung doon sila magki-Christmas or New Year, and maganda pa rin celebration yon. Pero mas bagay talaga sa EDC or sa kahit anuman pong love team ng Kalingap na matapat talaga yung pag-abroad nila sa araw ng mga puso. Kaya ngayon, ang sarap panoorin guys, di ba? Punong-puno dito ng pagmamahalan. Magiging punong-puno ng pagmamahalan na Iyon, Travel na to. Ako lang ba parang mas lalong gumaganda ka rin. Uy. Bagay sa'yo mga outfits mo.
Actually, totoo yan guys, na bagay kay Viancy yung mga sinusuot niya dyan sa Hong Kong, no? At napansin din yan ni Kalinga Prab. And walang joke yun, talagang bagay sa kanya. Ewan ko kung parang lahat naman yata na sinusuot niya ay bumabagay sa kanya, kahit nga yung mga damit niya na sinusuot na pambahay, pagka nandun sa diet, eh, bagay pa rin, di ba? Siguro palaging ang mga damit ay nasa nagdadala talaga, di ba guys? Hindi naman ganyan ka-fake yan ah. Uy, Aray ko. Hindi, dati na yan, wala. Dati na maganda. yan. Baka may pinapaganda kang iba ah. Sus, Ginoo. Teka, tingin ka daw dito. Ay, dumi ka. Uy, araw sila. Bira. Taling pala yun ah. Parang hindi alam guys. Ano? Taling. Di ko napansin yan. Biglang tumubo ah. We, Ang kita mo eh, niloloko mo ako eh. gusto lang niyang kilitiin guys si Viancy. Lakas ng kilitiin niya siguro yun. Doon, sa part na yun. Kaya kakaiba yung mga pagtawa ni Viancy. Ikaw talaga papayad sa naughty ka. Simple ka. Ayun oh, pasimple daw. Kaya, Kung naiiyak, ang daming tao. ha? Mhm. Alam mo, wala silang maintindihan sa sinasabi natin. Hayaan mo mga yan. Di na mahalaga yan. Yung mga taong yun, Tama. wala sa ating pakiyan, no? Yes. Saka, kita mo naman siguro, dami na natin nakikita dito. Harap-harap naman, dami naghahalikan. Uy, ano yan? Parang gusto mo rin maka-score. Bakit yan ang topic mo? Oo. Kahit yung, Ano naman? kahit, alam mo, kahit nag-isya kita dito. Uy, sabi ko na nga ba eh. Buwang ka. I-score. Ano yan? Ano yung tingin na yan? Grabe ah. Kanina po pa tinititigan ng ganyan. Pangit ba suit ko? Hindi, bagay na. Katanggap-tanggap ba ako? Grabe yung tanong. Katanggap-tanggap talaga. Ibang ano ko dito eh. Ibang passing ko dito eh. Naks. Out of place na ako dito. Hindi ako marunong pumorma ng pang... Bagay nga sa'yo. Para kang ano, Koreano. Correct. Ano gusto mo ko? And si Papa Eds naman guys, no, dahil sa kanyang height, tsaka sa kanyang, sa build ng kanyang katawan, eh, pang masasabi rin na pwedeng pang modelo. Yan, buong bagay din sa kanya lahat mga sinusuot niya, di ba guys? Kaya ako lang sarili. Filipino. Ang ganda ng tanong ni Viancy. Kung anong, tanong ni Papa Eds kay Viancy guys. Kung anong gusto, Koreano or Chinese? Ang sagot ay Pilipino. Bakit? Nagets kaya ni Papa Eds yun? Pilipino. Filipino ka eh. Joke lang. Magandang umaga po, mama. Ayun, sabi na nga ba, eh, na lumagpas. Kumbaga, sabi ni Viancy, Filipino ka eh. Kumbaga, siya yung pinatutungkulan, pero parang hindi gaanong napansin ni Papa Eds yung, ay, nako, grabe yun. Sayang. Magandang umaga, madam. Pwede ba manging... Di ba pagkilala? Sa magandang dalagang yan. Grabe. Oh. Hino-holding hands mo ko, kakakilala pa lang natin. Ano ba yan? Ka talaga. Ate kayo po yung Ayun. tita ni Bianciano po. Ay, opo. Di ba guys, yung yung tita ni Viancy, kung titingnan nyo yung shape ng kanyang mukha at meron silang resemblance, di ba, ni Viancy. And to the point na pinsan pala ito ni Tatay Viran, yung tatay ni Viancy. Ayun, meron talaga, may resemblance sila yun, ni wifey. Dito. Kumusta naman po? Okay lang po. Kumusta naman po si Biancy para sa'yo? Kung sabi niyo po sa kanya, sa mga achievements po niya ngayon. Ay, ano po. Proud ako dyan, Kalingap. Kasi Yes. at least po, malaki po yung improvement niya ngayon. Nakakatuwa po yung mga nangyayari sa buhay niya ngayon eh. Parang, yung sobrang nakaka-amaze kasi gaya nito, nakarating siya dito nang dahil po sa inyo. Nakaka-amaze po. Isa lang yun, di ba guys? Isa lang yung pag-abroad ni Viancy na talaga nakaka-amaze. Pero ang talagang pinaka nakaka-amaze is yung pag-improve ng kanyang
sa kanyang sarili. Yung nagsasalita na siya, marunong na siya makipag sa kanyang social life, nag-improve na talaga, di ba guys? Baga, hindi na siya kagaya dati na parang aloof siya sa mga tao, tapos ina-isolate niya yung sarili niya. Sa ngayon, ang galing na ni Viancy. At yan ay malaking tulong ang nagawa dyan ni Papa Edo, guys. Tanggapin natin yan. Paano niyo po siya naging pamangkin? Bali yung yung papa niya, si Kuya Beran po, pinsang buo ko. Yun. Okay. Bali si Beyonce po is pamangkin ko sa Pamangkin sa pinsan. Mhm. First cousin ko po yung papa niya. Ano mo naman po ang masasabi niyo dun sa tambalang EDSI? Ay, okay lang po. Support naman po ako. Ayun. Kinikilig. Nice. Grabe, pati pala tita ni Viancy, kinikilig ha. Nice one. Nanonood po ako ng vlogger. Kinikilig din ako. Support naman po ako. Ang ano nga po nila, maganda din po yung tandem nila. Yes. Nakakatuwa po. Kay Edo po, ano sabi niyo po kay Eds? Kay Eds, ayan, pang second time ko na tong na-meet siya dito nga sa pala. Hong Kong. So, ayun, okay siya. Tahimik ka na. Opo. Tahimik na tao. Pero mabait. Mabait po. Totoong tao. So yan guys, di ba, ang sarap pakinggan na mismong galing sa tita ni Viancy. Actually, mga parents si Viancy, tanggap naman po si Papa Eds. Pero galing sa tita niya, yan at nasabi nga po na nababaitan siya kay Papa Eds. And second time na rin po nilang nagkita sa Hong Kong. So yun, approve na approve talaga guys. And then guys, and sa mga sa mga nag-organize po sa Hong Kong meet and greet, gusto ko po kayong i-shout out lahat. Kung meron man pong makapanood dito na isa man po sa inyo ay mag-comment lang po at ako po ay sumasaludo sa inyo dahil sa ginawa ninyo po sa meet and greet na napakaayos, napaka-organized talaga, unlike nung nakaraang beses po na pagpunta nila dyan ay talagang nagkaroon pa ng sunod-sunod na problema, lalong-lalo na kay Papa Eds dahil napagkaguluhan nga po ng mga tao. And ito, ang ganda ng ginawa nila guys at hindi na magulo, gawa nga po ng kung sino man pinapwesto po nila ang kalingap sa isang lugar lang na ganyan. And kung sino man yung gusto magpa-picture, lalapit lang, pila-pila. And guys, kung mapapanood niyo yung vlog ni Kuya Val regarding din po dito sa meet and greet, doon, sobrang tuwa po ako doon guys kasi si Kuya Val talagang grabe. Pinagkaguluhan talaga siya doon sa lugar na yon, diyan sa Victoria's Park ba ito? Guys, correct me if I'm wrong. And nakakatuwa po na talagang wala kang maririnig doon sa vlog ni Kuya Val sa mga tao na nagsisipaglapitan sa kanya kundi Kuya Val, naku, talk of the day. Word of the day, at tawag nga po nila is Kuya Val. Panoorin po ninyo yan guys. And ito nakakatuwa, makikita natin si Viancy na talagang nagsasalita na siya sa harapan ng maraming tao. Nakaka-hyper, syempre, yung ang daming tao, tapos lahat nakasuporta. Nakaka-hyper talaga, nakaka-lift ng spirit. Kaya nagawa ni Viancy ito, lalong-lalo si Papa Eds guys. Grabe, Di ko po akalain na ganito po karami yung dadatnan po namin, na speeches po. Ayun, Thank you so much po sa lahat na pumunta po dito. Sumusuporta po sa LT. Maraming salamat po. Siyempre po kay Kuya Val, siyempre kung hindi Yes. founder po ng Kalingap, wala pong ganitong mga mangyayari. Saka kay Kuya Rod po, hindi pa ako nakakasama. At yun ay isang maganda sa kanya guys, kay Viancy kasi tuwing sasalita siya ng ganyan in public sa harap ng mga tao, hindi niya nakakalimutan pasalamatan talaga si Kuya Val, si Kalingap Prab. Siyempre, di ba? Sila yung pinaka-main talaga ng Kalingap. Kaya yung pagbabago sa buhay ni Viancy, kung wala ang Kalingap, wala si Kuya Val, wala talaga. Walang Viancy. What I mean is hindi ganyan ang buhay ni Viancy. Hindi natin masasabi kung nakikipaglabada pa rin or may nangyaring iba. Pero ito, nakita na po natin ang pagbabago ng kanyang buhay dahil nga po sa inumpisahan ni Kuya Val. Kaya dapat lang siyang pasalamatan, di ba guys? Thank you so much po. Uy, Hello mga taga-Hong Kong! Nakabalik na kami!
Guys. Sorry, puputulin ko lang. Kapasipansin kasi si Papa Eds. Parang kumakandidato na, ano? Grabe ang hiyawan, guys. Medyo binawasan ko lang po yung ingay para maintindihan po yung sinasabi niya, no? Pero kung panunuorin po ninyo sa vlog ni Kalinga Prab, guys, halos hindi magkarinigan dahil sa hiyawan ng mga tao. Dahil sa sobrang tuwa po nila. Yun. Dahil nakabalik mo ako dito. Sobrang pagmamahal mo ng mga tao dito. Grabe. Tawa na. Please. Tanda ko naman, guys. Tanda ko naman. Grabe. Iwata na kasama natin dito. Ang iwata ng Kalingap. Hag sa Kalingap. Nandito na rin kami. Pati ang XP. Hug. Ayun. Ay, grabe. Grabe, guys. Nakakatuwa talaga kasi, alam nyo, sorry alam kong alam nyo, yun pala ang dapat kong sabihin. Alam na alam ninyo yan, na mukhang artista na, para ng artista itong mga to, ano? Talagang kung pagkaguluhan, ganun-ganun na lang. At ang nakakatuwa, guys, ayan, kayang-kaya na ni Biancy nga na humarap sa maraming tao. At ito nga, kumakanta pa siya. Pero napansin talaga ni Papa Eds, guys. At makikita din natin dito na talagang ginagano niya yung kamay niya parang nanginginig or siguro, ewan, kung sa lamig ba or sa kaba or sa nervyos. Pero inalalayan po siya ni Papa Eds. Tuloy. Grabe mga tao. Kita niyo yan, guys, ginagano na niya yung kamay niya. Parang namamanhid na siguro. Dahil sa kaba, nervyos, o kaya lamig. So yun po. So kaya napansin ni Papa Eds yan, hawakan na niya yung kanyang, ang kamay ni Biancy. Ayun. Nice one, Papa Eds. Yan nga, guys, no? Kahit minsan may pagka-suplado si Papa Eds, alam naman natin yan. Siguro nga hindi suplado ang tamang term doon, no? Mukhang stricto or tahimik or hindi pala imik. Pero nag-observe siya palagi. Kahit busy siya sa pagkanta dito, no? At ang daming tao na pwedeng makapukaw sa kanyang attention. Pero nakapokus siya kay Biancy at nakikita niya kung anong nangyayari. At sinabi nga niya, talagang nanginginig. Yun. So yan, holding hands, nice. Grabe, gumaganon talaga. And, ewan ko kung kung napapansin nyo rin na tuwing
yung mga lyrics na magaganda ay talaga, pagka binibigkas kinakanta ni Viancy, pagdating dun sa mga lyrics na magaganda ay talagang parang titig na titig siya sa mga mata ni Papa Eds, no? Parang sinasabi niya parang galing sa kanya mismo yung words, di ba guys? Pansin niyo? Ayun, no? Grabe. So yun guys, muli, thank you po sa mga nag-organize. Napakaganda po ng ginawa ninyo. At hindi lang po sa meet and greet, kundi yung pag-alalay ninyo sa buong Team Kalingap po, habang nandyan sila sa Hong Kong. Yan, shoutout po sa inyo lahat, mga kabayan, OFW ng Hong Kong. Bensi, nasa Dubai ka na ngayon. Ayun, no? Pangarap mo ba mag-abroad, Bensi? Pangarap mo ba mag-abroad? Ha? Mag-travel po. Hindi, yung magtrabaho sa abroad. Siya po, kuya. Pwede rin? Mahal po ang sahod. Ay, grabe. Guys, gusto rin niya maging OFW. Mahal daw ang sahod. Nako, Biancy, hindi mo lang alam kung gaano kahirap ang maging OFW. Pwede kong sabihin ito, guys, kasi 21 years din ako na naging OFW. Kaya alam ko po ang buhay. Nako po, Diyos ko. Okay, sabihin na natin okay yung sahod, pero ang dami mong mamimiss. Ang daming oras na hindi mo makakasama ang iyong pamilya, hindi mo masusubaybayan yung paglaki ng inyong mga anak. Ang dami mong mamimiss na mga magagandang pangyayari sa buhay. Wala lang talagang magawa kasi kailangan mag-abroad, gawa nga po ng, yun na, di ba, pangangailangan. Yun guys, yun lang. Siguro hindi pa alam ni Viancy, kulang pa yung kanyang research pagdating sa ganyan. And wala naman din po sigurong masama kung gusto niyang subukan, why not? Pero para sa akin, si Viancy ay di na niya kailangan mag-OFW. Malaki ang potential niya na ma-improve ang kanyang buhay dito lang sa Pilipinas, guys. Malaki. Gusto mo maging OFW? Paano na sense niyan? Mahirap din. Uy, kasama pala. Mahirap din kayo mag-OFW. Tingnan mo sila, no? Yes. Nakakamisang pamilya. Yan ang sinasabi ko. Na lang po, kuya, at may kalinga po. Papasaya po sila. Oo, Sa inyo, kuya. Mga supporters natin. Ay po! Ayun, no? Okay kayo. Ay po. Minsan kasi, guys, may mga OFW na hindi kinekwento yung totoong buhay nila sa kung saan man sila nag-work, no? Sa labas ng bansa. Ay dahil ayaw din nilang mag-worry siguro yung kanilang pamilya na nasa Pilipinas. Although hirap na sila, nagtitiis sila at sinasabing okay lang sila. Alam niyo yun, ganun. Alam ko sa lahat ng mga OFW na makakapanood nitong reaction video ko na to, alam kong maintindihan ninyo yung aking sinasabi. And kahit nilalagnat ka pa, kung hindi okay yung natapat ka sa hindi okay na amo, magtatrabaho ka talaga, guys. Ako dati, akong nag-OFW after college, inabsorb po ako sa Japan ng isang company sa Osaka po, sa Toshiba. So naka 1 year po ako doon sa Japan, bago naman po ako nag-sea-based, nag-seaman naman po. Yun, doon po ako nagtagal talaga. And grabe ang kantsawan dyan. Ako, Diyos ko. Pagdating mo, unang araw mo pa lang sa barko, guys, sasalubungin ka na kagad ng kantsaw ng mga madadatnan mo doon. At ang maririnig mo, nako, ang sasabihin sa'yo, uy, malapit na matapos kontrata mo. Naka-1 araw ka na. Grabe. Grabe kantsaw, guys, at nakakainggit po. Yung mga nagpe-prepare para umuwi na, maiinggit ka talaga. So lahat yun, pagtitiisan mo. Sa pagdating sa trabaho, hindi naman ganun kahirap. Pero ang sinasabi ko mahirap yung sitwasyon, guys. Yung sitwasyon. Talagang yung mamimiss mo lahat. Maalala mo sila lahat. Kahit nagtatrabaho ka, oras ng trabaho, sila pa rin yung nasa isip mo. Yun po yung pagtitiisan ng isang OFW. Kung agree po kayo na mga OFW na nakarinig sa sinabi ko, pa-comment na lang. Dito kami ngayon, guys. Victoria Harbor. Oh.
Wow. So, this is Little Supaya. So amazing. Look. So, Grabing ganda. ha? Ganda talaga dito. Sabi ko na talaga. Paulit-ulit na lang. Pero, Siyempre, paulit-ulit niya sinasabi yan, Paps, kasi yun ang nararamdaman niya. And since first time niya, talagang punong-puno yung, ano niyan, yung dibdib niyan sa tuwa. Kaya hayaan mo na lang siya, di ba? bagay. Tama ka naman. Grabe. Naalala ko pa nung nakaraan, dun tayo, no? Nung nag-Valentine's, sa kabila. Tapos ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ganito pa lang, ano dito. Mas maganda dito. Grabe, Little Dubai. Little Dubai. Mamimiss mo? Ang alin? Ito. Lahat. Anong klaseng, anong mga bagay mamimiss mo sa Hong Kong? Lahat ng ginagawa natin. Uy. Ginagawa natin? Nakasama ka. Uy. Joke lang. Yung pag... Uy, walang joke-joke. bonding, yung pag... Yung kaswitan dito. At... lahat. Lahat. Tama ka. Kahit ako, Siyempre. sobrang maaalala ko na lang to. Papapanood ko na lang to. Ako din. Babalikan ko na lang sa vlog ni Kuya. Yes. Babalikan ko na lang to sa vlog ni Kuya. Babalikan na lang sa vlog. Ibig sabihin ni Biancy, panunuorin na lang niya sa vlog. So yun, para mabalikan. Yan. Tama ka. Lalo na yung mga tao dito, yung mga tita. Yun. Bait nila. Tama Shout ka. out, mga Grabe tita. Sila, no? Mga alaga pati sila. Talagang nila ang kaling. Siguro kung wala sila, baka kawawa tayo dito. Sobrang pagod, no? Pwede. Sobrang mahal ng kalingap dito sa lugar na to. Yun. Salamat Totoo. sa kanila. Oh, grabe. Kanina talaga, nagulat ako. Ang daming tao. Ha? Nagulat ako kanina. Ang daming tao. Ang dami nga, no? Speechless na ako kanina. Nakita ko nga kanina nang medyo nataranta sa nanginginig yung kamay mo. Kaya hinawakan ko na lang yung kamay mo. Yun. Grabe talaga si Papa Eds. Baka ikinagalit mo yun, ha? Gusto ko lang makatulong Naks. Salamat nga pala kanina. Hindi mo ako iniwan. sa... Doon. Kanina siksikan mo ba? Siyempre, Siguro kung wala ka, sana ako nakarating. Baka naligaw na ako. Siyempre, hindi ka maliligaw. Ang daming mag-aalalay sa'yo dyan ng mga tita, mga nagmamahal sa kalingap. Makikita ka kaagad dyan. Hindi kayo mawawala dyan. sabi Kasi ko tita naman may sa'yo. thank you, tita. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako magiging bantay mo dito. Kami nila, no? Nila Kalingap, Rab. Nice Papa Eds. At ginagawa mo yung mga pinangako mo sa nanay ni Viancy. Saludo ako sa'yo. At, siyempre, baguhan ka dito, baka di mo pa alam yung mga ginagawa, yung mga fans dito, sobrang mapagmahal talaga eh. Kaya nga, thank you. Yung iba, grabe talaga, nakikipag-anuhan talaga, siksika, nakikipag-anuhan talaga, para makita ka lang. Ang kalingap. Ha? Ang kalingap. Yan. Isa na naman yun guys sa nagpahanga sa akin sa mga sinabi ni Biancy po. Ang pagkakasabi ni Papa Eds ay nakipagsiksikan yung iba para makita lang si Biancy. Pero hindi yun tinanggap ni Biancy. Ang sabi ni Biancy, para makita ang kalingap. Kumbaga, ganun ka, hindi siya self-centered. Di ba guys? Hindi niya kiniklaim na siya yung talagang pinuntahan. Which is true. Talagang kalingap. Alam nyo guys kung bakit nasabi ko na talagang totoong kalingap. Kasi dun sa vlog ni vlog ni Kuya Val, ang dami pong doon. May mga jump car. May Danjoy. Andun sila. So ibig sabihin kalingap talaga. Hindi lang solid na EDSI, which is mas marami. Marami ang pumunta ng mga EDSI supporters talaga. Pero buong kalingap talaga yung pinuntahan po nila. And nabasa ko nga po sa mga comment doon, no? Pati mga bashers ng kalingap nagpunta ron. Sumuporta. So yun, ang isang nakakatuwa. Panoorin yun guys sa vlog niya, no? Ni Kuya Val. Matutuwa kayo. Hindi ako.
Tama ka. Siya nga pala. Sabi mo kanina, napakaganda dito tumira, di ba? Yun. Ikaw, balang araw, gusto mo ba dito, mag-abroad? Gusto mo mag-abroad? Oo. Basta kasama ka. Yun. Kasi, depende sa question yun eh. Pag sinabing kung gusto mo mag-abroad, maraming ibig sabihin yun eh. Pwedeng mag-abroad na mag-work, pwedeng mag-abroad na mamasyal, bumisita. Di ba ganun guys? Kaya okay lang din yung sagot ni Biancy na basta kasama ka. Yun. Maganda yun, di ba? Kasama ko. Paano naman tayo niyan makakapagtrabaho ng tama? Yun. Pero iba naman yung pinatutungkulan po nila dito. Which is yung pag-abroad na pinag-uusapan nila ngayon dito is para mag-work sila dyan. And nakakatuwa nga si Papayas guys dito kasi sa wakas nasabi na niya dito mismo yung kanyang siguro sa loobin na matagal nang tinatago siguro. Hindi ko lang alam kung nasabi na niya yan off-cam pero sa vlog ngayon lang niya nasabi ito na parang gusto niyang pigilan si Biancy na mag-work abroad. Doon na lang daw siya sa diet. So, tuloy natin. Wala ditong mahihirap. Baka pa tayo ang tulungan dito eh. Mahirap maghanap dito ng tutulungan. Tayo pa nga binibigyan ng ampaw eh. Wala na akong... Totoo. Wala talaga akong ginastos. Puro bigay Uy, lang. sana all. Alam ko maganda dito, no? Pero... Bisibisita na lang siguro. Yun. Doon ka na lang sa diet. Yun. Huwag ka nang lumayo sa akin. Yan. Hindi naman kita pababayaan eh. That's it guys, di ba? Ngayon lang niya sinabi yan. Sa akin pagkakaalam, kung meron man kayo napanood na nasabi niya yan before, ang madalas kasi sinasabi niya is susuportahan niya si Biancy. Kung anong gusto niya, kung gusto mag-FA ni Biancy, susuporta lang si Papa Eds. Pero ngayon ay nagsusuggest na siya na doon na lang sila sa Pilipinas. Baga parang sure na talaga na magiging sila, no? Grabe. Ikaw na lang naman hinihintay ko eh. Uy, yan. Oo nga, ang tagal na. Gets, di ba guys? Gets natin yung sinabi nila na yun. Kumbaga ready na si Papa Eds na harapin kung ano man yung mangyayari sa kanila, kung magkakatuluyan sila. Naka-ready na siya na buhayin si Biancy. Di ba? And ang sagot ni Biancy, tagal nga eh. Ibig sabihin, gustong-gusto na rin ni Biancy, kaya lang gusto niya to pa rin din. Yung kanyang mga pinangako sa kanyang magulang na magtatapos siya sa pag-aaral. Grabe. Grabe. Tagal talaga. Napakatagal. Ang bihira. Sige nga. Enjoy na lang natin tong matagal na paglalakbay na to together. Hindi. Ay, nako. Ang mahalaga, magkasama tayo. Di ba? Oo. Sana susunod, makabalik ulit tayo dito. Kaya gusto ko din magbalik dito ulit. Ha? Gusto ko din ulit magbalik dito. Gusto mo ulit bumalik? O gusto mo ulit ako Itong ditong kasama bumalik? Parehas. Sige na, parehas na. Tignan yan. Ganda dun, oh. Tara, lakad-lakad tayo. Tara, punta tayo sa malaking building, oh. Sarap talaga pumunta dyan guys kung magbabakasyon ka lang. Masarap din siguro mag-work kung hindi ko inaano po yung mga nag-work dyan, no? Alam naman po natin na nagsasakripisyo lang din po sila. Kung meron na lang silang choice na meron lang silang pagkakakitaan siguro dito na hindi pa natin masasabi na matatapatan yung kinikita nila dyan, ay baka piliin din nila na mag-stay na lang din dito sa Pilipinas. Yun, para sa akin yun. Louis Vuitton, nasa na ba ngayon? Busin mo yung ampaw mo. Palitan ko po ito doon. Ayaw mamili niyan, mamahalin, social. Ayaw mo para social ka. Hindi ko po kailangan pera. Yun. Yun na naman ang isang nakapagpa-amaze sa akin sa mga sinagot ni Biancy guys.
ubusin na daw yung kanyang mga mga na-receive na regalo na pera galing sa mga nagmamahal sa kanila. Ang sabi ni Biancy, papapalitan daw niya pagdating dito. Isi-save. Ganon, isi-save yung pera. And hindi daw niya kailangan ang mamahalin na damit. Ayan, papasok na naman po yung aking sinabi kanina na kahit anong damit ang suotin mo, basta komportable ka. Yun ang mahalaga. Diba guys? And pagdating naman talaga sa damit, kay branded pa yan or hindi, nasa nagdadala pa rin yan. Diba guys? Di pala kailangan. Hindi niya kailangan. Napaka-humble lang talaga nito ni Biancy. Nakakabilib talaga. Napaka-humble talaga ni Biancy, guys. Kasi si Biancy, alam niyang i-separate or alam niya ibig sabihin ng pangangailangan at gusto. 'Di ba yung needs tsaka wants. Alam niya kung ano yung ibig sabihin ng mga 'yon. So, mas pabor siya dun sa kanyang needs, mga pangangailangan. Yun ang kanyang gustong unahin, hindi yung mga gusto niya. Kaya po na mga luho-luho, hindi po siya doon. Hindi po yun yung kanyang sentro. So, nice, di ba guys? Saka pangit din sobrang mamahalin Sayang lang pag nalabhan. Tama. Sumakay na si Biancy, oh. Laking pusa. Ang laking pusa. Ano pa kaya mangyayari? Sa Hong Kong trip na to. Walang katapusan saya. Walang katapusan. Grabe. Napaka-sweet. Nice. Ato ka na ba? Hindi. Tikma. Yan nangyari sa'yo. Sulitin na natin to. Yun. Kailangan talaga sulitin. Hayaan na natin silang guys. Tapusin na natin dito. Hayaan na natin sulitin nila yung kanilang natitirang oras na pagstay sa Hong Kong. And kapansin-pansin nga si Biancy guys, no? Talagang natutulala siya at lingon na lingon. Kumbaga parang nire-record niya sa kanyang isipan, sa kanyang memories, lahat ng kanyang nakikita sa paligid. Diba guys? Ang galing, no? Siyempre, first time and masaya siya. So you guys, thank you ulit sa pagsama ninyo sa akin dito sa maiksing reaction video na ito, no? And God bless po sa lahat. Kita-kita po tayo ulit sa akin sa sunod na upload. And muli, shout out po sa inyo lahat. God bless. Bye-bye po muna pansamantala. Bye.